lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ang aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong suwi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Halika na, Greg. Handa ng hapunan. Kumain na tayo. Naghihintay na si Sheila. Mauna na kayo. Mamaya na lang ako. Ito naman. Ngayon ka nga lang uli namin makakasabay sa hapunan eh. Busog pa nga ako. Sige na, iwan mo na ako. Greg, may problema ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Sabi nang iwan mo na ako eh. Ang hirap mo namang umintindi. Greg, gusto ko lang naman matulungan ka. Wala kang may tutulong. Kaya pabayaan mo na lang ako para hindi tayo magtalo. Sino po ang bantay kay Aling Mariana sa ospital, Mang Selo? Napakiusapan ko yung nurse na tingnan siya dahil nga sasaglit ako rito. Sino ba ang bibili ng lupa? Sabi po ni Inay, sila po ang bibili ng sakahan ninyo. Talaga? Ay, mabuti naman. Mapapalagay ako dahil sa mabubuting mga kamay mapupunta ang lupang binana namin ni Mariana sa aming mga magulang. Siya nga po. Kumusta naman po si Aling Mariana? May mga gamot nga akong kailangan bilhin ngayon. Yun, tamang-tama po. Dahil babayaran na nila kayo ngayon. Nako, salamat sa inyo. Ngayon may pagagamot ko na ng gusto ang kapatid ko. Mahal niyo po talaga ang kapatid niyo, no? 2 na lamang kaming nabubuhay. At ayokong mawala pa siya. Hindi baling ako ang mauna sa kanya dahil mas matanda naman ako sa kanya. Isa pa, wala naman akong pamilya. Pero parang wala rin namang pamilya si Aling Mariana eh. Dahil tinalikuran na siya ng kanyang mga anak. Kaya nga sisikapin kong palakasin ang kanyang loob. Para ano man ang mangyari, makabangon siya at patuloy na harapin ang buhay. Totoo ba ang nalaman ko? Tungkol saan? Sabi sa akin ng kumpare natin, magsasara na raw ang business mo. Totoo ba yun? At bakit? Nalugi. Hindi nakabangon. Pero paano nangyari? Hindi ba't binayaran mo yung mga utang mo? At saka namuhunan ka uli. Ano ka ba, Bobo? Sa nalugi nga eh. Mahirap bang intindihin mo? Bakit ka ba nagagalit? Maayos naman yung tanong ko Nag-init agad yung ulo mo. Nakakainis ka eh. Puro problema na nga ako. Daldal ka pa ng daldal. Paano na tayo ngayon? Wala na naman tayong ipon. Maghahanap ako ng trabaho. Marami naman pwedeng pasukan. Dahil may pinag-aralan ako. At maraming koneksyon. Kumusta na ang pakiramdam mo, Mariana? Medyo mabuti na, Kuya. May dala akong mga pagkain para sa'yo. Mga prutas. Kumain ka ha, nang makainom ka ng gamot mo. Sana hindi mo na ako dinala rito sa ospital. Malaking gastos to. Gusto kong gumaling ka, kaya ipinagamot kita.
kaya. Hirap na ako. Parang hindi mo na kaya pa. Huwag mong sabihin yan. Ibinigay sa'yo ng Diyos ang pagsubok na yan dahil alam niyang makakaya mo. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Kuya Selo, tuwing maalala ko yung ginawa ng mga anak ko, parang ako lalo nangihina. Matatapos din ang lahat ng kalungkutan mo. Ngingiti rin sa'yo ang bukas. Maniwala ka. Pero kailangan mong magsikap na bumangon para sa pagdating ng bukas, masalubong mo ito ng maligaya. Parang hindi na maliligaya, Kuya. Wala na mga anak ko. Nag-iisa na ako. Narito pa ako, Mariana. Hindi ka nag-iisa. Huwag mo naman sana akong kalimutan. Huwag mo kong iwan, kapatid ko. Masaya po ako na umaayos na po si Aling Mariana, Mang Selo. Lalo na ako, Tonyo. Mukhang nagkabisa na ang mga pakiusap ko sa kanya. Pero teka, alam na ba niya tungkol sa pagbebenta ninyo ng lupang minana ninyo? Di pa. Saka ko na lang sasabihin sa kanya yun pag malakas na siya. May sinabi na po ba ang doktor kung kailan siya uuwi? Oo, sa makalawa raw. Pero hindi pa siya maaari magtrabaho. Okay lang po yun. Basta ang importante, nasa bahay na siya. Mas madali po mag-alaga ng may sakit pag nasa bahay kaysa dito sa ospital. Oo nga. Dahil mas komportable ako doon kaysa rito. Oh, Susie, halika, maupo ka. Salamat, ate. O, teka lang ha, at kukuha ako ng merienda mo. Mamaya na lang. Ha? Busog pa ako. Magkwentuhan na lang muna tayo. Ano? Sandali nga. Naninibago ako sa'yo parang iba ka ngayon. Bakit? May problema ba kayo ni Greg? Ate Jeanette. Kumiiyak ka na. Kung gano'n may problema nga. Ano yun? May babae na naman ba si Greg? Wala nang business namin. Nagsara na. Ano? Bigla naman yata. Bakit? Ano nangyari? Nalugi raw. Hindi nakabangon kahit isinalba niya. Kaya ngayon wala siyang trabaho. Kaya naman pala malungkot ka. Alam mo, nangangailangan sa office ni na Gilbert ng tauhan. Sabihin mo sa kanya, baka gusto niya ron. Siguradong may papasok siya ng kuya mo. Salamat, ate. Hayaan mo, babanggitin ko to sa kanya. Talagang namang problema na ako Kung paano na mga gastusin namin. Saan ka galing, Susie? Kina Kuya Gilbert. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Wala ka kasi. Pasensya na. Siya nga pala. Nabanggit ko sa kanila ang nangyari sa business natin at ang problema natin. Go! Craig! Ba't mo ko sinampal? Wala namang masama sa ginawa ko Hindi mo dapat sinabi sa kanila yun nang hindi nagpapaalam sa akin. Hipag at kapatid ko naman sila. Hindi ibang tao. At saka handa nga silang tulungan tayo Kahit na. Ayoko pa rin ang ginawa mo. Craig, ipapasok ka raw ni Kuya ng trabaho kung gusto mo. Hindi ako papasok doon. Hindi. Ikaw na nga tutulungan, ayaw mo pa. Greg-ipit na nga tayo Ibenta mo mga alahas mo para may magastos tayo. Ano? Craig naman. Pag hindi ka sumunod, ako mismo magbebenta ng mga lecheng alahas na yun. Bakit ka ba nagkakaganyan? Para namang hindi ka na marunong magpasya. Craig! Susunod ka sa akin o masasaktan ka pa ng gusto.
Sumagot ka! Talaga, kuya? Makakauwi na ako? Oo, kaya uuwi na tayo ngayon. Sa bahay ka na lang magpapatuloy uminom ng gamot. Kuya, saan ka nga pala kumuha ng perang ginamit mo para sa mga gamot ko? Huwag mo nang isipin yun. Ang importante ngayon, malapit ka nang gumaling. At malapit ka na rin makabalik sa pagtitinda. Maraming salamat, kuya. Wala noon hanggang ngayon. Hindi mo ko pinabayaan sa mga pangihina ko. Lagi kang nariyan para palakasin ang loob ko. Mariana, tayong dalawa lang ang magkapatid. Papabayaan ba naman kita? Salamat sa Diyos. Dahil ikaw ang ibinigay niya para maging kapatid ko. Ano? Naibenta mo na ba? Oo. Pero yun munang konti. Para may magamit pa tayo sa mga susunod na pangangailangan. Ayos lang. Bigyan mo ako ng pera. Akin ang kalahati na napagbilan mo ng mga alahas. Ano? Bakit naman kalahating ibibigay ko? Saan mo ba gagamitin ng pera? May mga pupuntahan ako. Baka sakaling isa sa mga yun, makapagtrabaho ako. Kaya bigay mo na sa akin ng pera. Eto. Yan. Ayos. Kung ganyan ka ba, hindi ako nagagalit. Greg, sana naman, huwag mo ipagmarkada ang perang yan. Oo na. Tumahimik ka na. Huwag mo sirain ang araw ko nang swertihin ako. Mariana, bakit ka naglilinis ng bahay? Kuya, pag-uwalis lang naman itong ginagawa ko. Naiinip na kasi ako rito Baka makasama sa'yo yan. Hindi naman siguro. Hindi naman nakakapagod to. Saka mag-iingat na ako ngayon. Ayoko lang mahirapan ka pa, kuya. Mabuti naman at tila nagliliwanag na ang isipan mo. Oo naman, kuya. Handa na nga ako magtrabaho uli Tama ka. Hindi ako dapat sumuko. Dahil lalong hindi ko na makikita ang aking mga anak kung susuko ako. Nga pala, kuya, may naisip ako. Nakasalamat po, Diyos ko. Nagliwanag din ang isip ng kapatid ko. May gusto nga pala ako itanong sa'yo. Ano yun? Saan ka umiram ng perang ginamit mo sa pagpapagamot mo sa akin? Kwan? Mariana, ibinenta ko yung lupang minana natin sa ating mga magulang. Ano? Pasensya ka na. Ginawa ko yon kahit hindi mo alam dahil sa kagustuhan kong gumaling ka. Lalo naman ako nahihiya sa'yo, kuya. Ay, ka na naman Napakalaking perwisyo na nagagawa ko sa buhay natin. Huwag mo sabihin yan. Ipinangako ko noon sa mga magulang natin na hindi kita pababayaan. Kaya tinutupad ko yun. Sana lang, pahalagahan mo ang pagsisikap ko. Sikapin mo rin maging matatag at magpatuloy ka sa pagharap sa buhay. Oo. Oo, kuya. Pangako. Hindi na ako susuko. Magpapakatatag ako sa pagharap sa mga pagsubok. Kahit wala sa piling ko ang mga anak ko. Nakita ko pong magang umalis si Aling Mariana Marcelo At ang dami niyang dalang paninda. Oo, maaga nga siya umalis. Para bang masaya siya sa unang araw ng pagbalik niya sa trabaho.
Parang iba na po siya ngayon Para pang handa na siya magsikap uli. Siguro dahil gusto niyan tuparin ang kanyang pangako sa akin. Pangako? Ano pong pangako? Sabi niya, hindi na siya susukong muli sa pakikibaka sa buhay. At magsisikap daw siya at mag-iipon para mabawi ang nawawalang pera sa amin. Ayos. Maganda po yan. Sana nga magtuloy-tuloy na pong panunumbalik ng sigla ni Aling Mariana. Nena, alam mo ba kung sinong nakita ko nung mapadaan ako sa terminal ng bus kanina? Aba, sino, Bebang? Si Mariana. Abay, magaling na pala. At magtitinda na uli. Ay, talaga? Oo, akala ko'y mamamatay na yun. Nung isuwi siya nila, Tonyo at Sir sa ospital. Nabuhay pa rin. Ibig lang sabihin nun, totoo ang kasabihan na ang masamang damo. Mahaba ang buhay. Oo nga, no. Pero, naisip ko lang, hindi kaya natatakot si Tonyo na makipaglapit to sa magkapatid na Mariana at Selo? Paano matatakot yun? Pinapayagan ni Isko at Mayang. Yung mga magulang niya. Balita ko pa nga, binili nila ang lupang sakahan ng magkapatid. Alin? Kung ako, hindi ko papayagan ang anak ko na makipaglapit sa dalawang yun. May samalas sila Ay, mahirap na. Abay, ayoko madamay, no? Sobre naman kasing mabait sina Mayang at Isko. Pero mali yun, Nena, ha? Sabi nga lahat ng bagay na sobra ay masama. Alam mo, para sa amin nung iba nating kababaryo, hindi dapat pakitaan ng kabaitan ang malas na magkapatid na yun. Ay, oo nga. Tignan mo nga si Mariana. Matapos makapatay at mapilanggo, tinalikuran naman ang mga anak. Ay, kamalas naman kasi. Iniisip ko nga kung paano masasabihan sila Isko na lumayo to sa magkapatid habang hindi pa sila nadadamay sa kamalasan ng magkapatid. Kausapin natin si Isko o kahit si Tonyo. Siguro naman hindi sila magagalit. Nagmamalasakit lang naman tayo sa kanila. Dumating ka na pala, Mariana. Oo, kuya. Alam mo, ubos lahat yung mga pampasalubong na tinda ko. Kumuha pa nga ako ulit. Mukhang maganda ang unang araw ng pagtitinda mo. Ay, oo. At ngayon ako magsisimula mag-ipon. Para kapag malaki na naitatabi ko, iba na ang ititinda ko sa terminal. Maaari mo namang gawin yun dahil may pera pang natitira dito. Pero ayokong galawin yung kuya. Ang handa natin yung sa hinaharap. Hayaan mo na lang ako na makaipon sa pagtitinda ko. Ikaw nga pala. Hindi ka ba umalis ng bahay? Lumabas din. Pero kalahating araw lang. Para kasing napagod ako agad kaya umuwi na ako. Tama yung ginawa mo. Huwag mong abusuhin ang sarili mo. May mahirap kung pati ikaw makakasakit. Ngayon pa lang tayo nagsisimulang bumangon, kuya. Sige. Papasok na muna ako sa kwarto ko. Oo, sige. Ako na bahala dito. Eto, Gilbert. Ito yung suotin mong polo. Salamat, Han. Maalala ko pala, nagpunta na ba uli rito si Susie? O kaya tumawag sa'yo? Kahit isa sa sinabi mo, wala. Nagtataka nga ako, bakit walang paramdam ang kapatid mo? Bakit kaya? Ala ko pa naman, interesado si Greg na magtrabaho sa pinapasukan ko. Baka naman, meron na siya uling trabaho. Kaya hindi na tumawag o nagpakita dito si Susie. Pwede. Pero sana sabihin naman niya. Kaya nga kung gusto mo, tatawagan ko. Makikibalita ako. Ay, wag na. Ako na lang ang tatawag sa kanya mamaya pagdating ko sa office. Ano? Hihingi ka
Saan mo na naman gagamitin? Ano ba nakakairita sa hinihingi ko? Susi, alalahanin mo ha, pera ko yun. Dahil ako ang bumili ng mga alahas mo noon. Nag-aalala lang naman ako eh. Kasi wala namang kinahinatnan yung unang hiningi mo. Ngayon, hihingi ka na naman. Ikaw kahit ubusin mo pa ang pera, wala kang pakialam. Greg! Dahil akin yun. Hindi mo naman kayang bumili ng mga magagandang alahas na yun dahil mahirap ka lang. Greg, ang kamay ko naman nasasaktan ako. Nagmamalasakit lang naman ako sa kabuhayan natin eh. Marami pa tayong pwedeng pagkunan ng mga panggastos. Kaya huwag mo akong rentahan, naintindihan mo? Saan mo ba kasi ginagamit ang pera? Dami Pwede mo naman siguro malaman ano dahil asawa mo ko? Greg, ano ba? Bakit mo pinaksa ang produktor? Ayaw mo magbigay, pues akong kukuha ng pera dito. Halos wala nang itinirang pera si Greg. Parang hindi na niya naisip ang pangangailangan namin. Lalo na ng aming anak. Greg, bakit ka pa nagkakaganyan? Para bang mas malala ka pa kaysa sa dati? Saan mo ba talaga dinadala ang pera? Sa phone ko may tumatawag. Si Kuya Gilbert. Baka mangungumusta. Medyo matagal ko na nga pala silang hindi natawagan. Pero hindi niya dapat malaman ang problema ko kay Greg. Ano bang sasabihin ko? Paano ko magtanong siya kung may trabaho na si Greg? Bahala na nga. Magdadahilan na lang ako. Nina! Oh, wait. Tingnan mo kung sino yung paparating. Oh, aba. Si Tonyo, Bebang. Oo. Pagkakataon na natin ito para makausap siya tungkol doon sa magkapatid na malay. Ay, nako. Baka magalit yan. O, kung kinakabahan ka, di ako magsisimula. Ha? Sumigot na ka lang, ha? Ayan na siya. Tonyo! O, daan ka muna dito sa tindahan ko. Magandang hapon ho, Aling Bebang. Ah. Nena, Ay. may ganahan po ba kayo? Ay, mumusta lang naman kami. Kasi matagal na namin na hindi nakakausap yung mga magulang mo. Ay, oo nga. Well, bang pinagkakaabalahan niyo na Mayang at Isko ngayon, ha? Sinasaka po nila yung nabili nilang lupa ni Mang Selo. Doon po sila pala ngayon. Pinagpili pala ni Selo ang lupa nila ni Mariana? Opo. Ginamit po yun sa pagpapagamot kay Aling Mariana, Aling Bebang. Ay, mabuti naman. At gumaling si Mariana, ano? Oo nga ho. Sobrang nga ang pag-aalala ni Mang Selo sa kanya eh. May pagkakataon pa nga nun na nakikita kong hinahawakan ni Mang Selo ang dibdib niya. Parang sumasakit. Ay, ganon. Ay, naku! Baka si Selo naman ang magkakasakit. Ay, huwag naman ho sana. Kawawa naman po sila magkapatid. Bakit naman kasi? Hindi mawalang kamalasan sa kanila. Magmula pa noon. Malas? Oo. Bakit yun naman nasabi yan, Aling Bebang? Uy. Atin-atin lang ito, ha? Talagang malas sila. At tingnan mo nga. Maaga silang naulila sa mga magulang. Si Selo, laging bigo sa pag-ibig. Kaya ayun tumandang binata. Si Mariana naman nakapag-asawa nga. Nukno ka naman ng sama. Totoo yan. Kaya nga napatay niya. At nakulong siya. At nang makalaya naman kinalikuran ng mga anak. Kaya tuloy siya nagkasakit. Ay, totoo yan. Parang walang katapusang paghihirap ang nararanasan nila. Kasi naman, yung mga magulang nila Mariana ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin, Aling Bebang? Aling Nena? Tonyo, hindi ka ba natatakot? Na kayo madamay sa kamalasan nila. Aling Bebang! Ito naman alam mo ba, pagmamalasakit lang sa inyo yon. Kaya huwag kang makikipaglapit sa magkapatid. Baka madamay ba kayo sa kamalasan nila? Tama si Bebang, Tonyo. Ikaw lumayo na kina Selo at Mariana. Oo. Sabihin mo rin ito, ha? Kina Mayang at Isko. Habang hindi pa kayo nadadamay sa kamalasan ng magkapatid na yun.
ganyang yun. Hindi buhay nilang pakialaman. Ganyan din ang sinabi ng mga magulang ko, Mang Selo. Nagalit po sila. Kabisado kasi nila ang pagkachismosa nila Aling Bebang at Aling Lena. Salamat at sinabi mo ito sa akin, Tonyo. Lalo kong iiwasan ang dalawang yun. Bakit to, Mang Selo? Bakit nyo hinawakan ng dibdib nyo? Wala ito. Napagod lang siguro ako, Tonyo. Nung nasa ospital pa si Aling Mariana, madalas ko kayong nakikita na sinasapo ang dibdib nyo. Mang Selo, baka po kailangan nyo rin pong magpagamot. Hindi, wala ito, Tonyo. Pahinga lang ang katapat nito. Saka gastos lang ang pagpapagamot Pero baka po kung ano na yan, mahirap po magkaroon ng sakit sa puso. Hayaan mo. Isang araw magpapatingin din ako sa doktor. Pero, Tonyo, huwag mo na sana itong mabanggit kay Mariana, ha? Ha? Bakit po? Di po ba dapat lang na malaman niyo nararamdaman niyo? Ngayon pa lang siya uli sumisigla. Ayoko maputol yun. Ayoko bigyan siya ng panibagong problema. Kaya sana, huwag mo na lang itong banggitin sa kanya, ha? Sige po. Pero magpapatingin po kayo sa doktor, ha? Ano? Ibebenta ko pa ang natitirang alahas? Tingin ka ba? Ha? Hindi mo narinig ang sinabi ko at inulit mo pa. Greg naman. Ano? Ibebenta ko pa ang natitirang alahas? Tingin ka ba? Ha? Hindi mo narinig ang sinabi ko at inulit mo pa. Greg naman. Mga alahas ko na lang na ginamit sa kasal natin ang natitira dito. Sana naman huwag na natin ibenta yun. Aray ko. Greg, ang braso ko masakit. Wala akong pakialam. Kahit saan pa natin ginamit. Ha? Basta ang gusto ko, ipagbili mo. Greg naman. Hindi na ba mahalaga sa'yo ang mga alaala ng kasal natin? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ay, Greg. Yan ang bagay sa'yo. Ang masuntok. Pinadramahan mo ko Ano? Kikilos ka ba o ako na ang gagawa? Kapag ako ang kumuha ng mga alahas, wala kang mapapala sa akin. Ni 5. Narito pala kayo sa labas ng bahay niyo, Mang Selo. Hindi pala kayo nagtinda? Nagpapahangin lang ako, Tonyo. Para kasing nahihirapan akong huminga sa loob ng bahay. Siguro dahil mainit ang panahon. Hindi naman mainit, Mang Selo, Ganun ba? Kasi nahihirapan akong huminga. Naku, di ba sinabi ko na po kasi sa inyo nung 1 linggo na magpatingin na kayo sa doktor? Nagawa niyo po ba? Hindi pa. Ala. Nakapagdibdib ko. Tonyo? Mang Selo! Parang hindi ko na kaya. Mang Selo! Mga kapitbahay, tulong! Nawala na malay si Mang Selo! Magsakit ang dibdib ni Selo. Ha? Ay, ibig mo sabihin inatake sa puso si Selo. Nawalan daw ng malay. Ha? Pero bago yun hirap daw huminga. O di ano pa, di atake na yun. Bebang, mukhang may kamalasan na namang mangyayari sa kanila. Baka si Selo naman ang ma-o-hospital ng matagal. Mabuti kang hospital lang. Paano kung mamatay? May malaking kamalasan yun sa buhay ni Mariana. Ay, oo nga, dahil mag-iisa na lamang siya. Naisip ko lang, may katapusan pa kaya ang kamalasan sa buhay ni Mariana? Tiyak na matutuwa na naman si Kuya.
Kapag nalaman niyang ubos na naman ang mga paninda ko. At nakadalawang balik pa ako. Dahil ang daming bumili. Salamat po, Diyos ko. Madalagdagan ng pera yung tinatabi ko. Malaki rin yung nawala sa amin. Dahil sa pagpapagamot ni Kuya sa akin. Mariana! Hoy! Hoy, daan ka muna din sa tindahan ko! Si Beba ngayon tinatawag ako. Bakit kaya? Lalapitan mo. O, Bebang, bakit? Naku, Mariana, mabuti dumating ka na. Naubos kasi agad yung paninda ko at kumita ako ng gusto. Binirahan ko nga si Kuya na paborito niyang pagkain eh. Ay? Naku, kung gano'n hindi mo pa rin alam? Ang alin? Ang alin, Bebang? Si Selo! Kinugod sa ospital! Hindi. Bakit? Ano nangyari kay Kuya Selo? Sabi parang inatake yata sa puso. Oh, Diyos ko. Hindi ko man lang nalaman. May sakit pala sa puso ang kapatid ko. Puntahan mo na sila, Isko. Baka nandun na sila ni Tonyo. Sila kasi nagdala kay Selo sa ospital. Si Tonyo itong paparating Baka may balita na siya kay Selo. Ay, tatawagin ko. Tonyo! Tonyo, sandali! Magandang gabi ho, Aling Nena. Bakit ho? Kwan, makikibalita lamang ako sa kalagayan ni Selo. Wala pa pong resulta eh. Ginagamot pa ho siya nung umalis ako. Kuha pa po kasi ng mga kakailanganin namin gamit doon. Kabait naman talaga Kapitbahay lang natin si Selo, pero kung pagmalasakitan mo sila ni Mariana, daig mo pang kadugo nila Kawawa naman ho kasi. Saka mababait naman po sila. Oo nga pala. Nagpunta na sa ospital si Mariana. Pero mukhang nagkasalisi kayo Siguro nga po. Dahil nung umalis ako, wala pa ho siya doon. Nagpaalam lang ho ako sa doktor at nurse doon. Sabi ko, sandali lang po ako Pero, ano kaya sa palagay mo, Tonyo? Makakaligtas kaya si Selo sa atake ngayon? Sana naman po. Kawawa naman si Aling Mariana kung mawawala si Mang Selo. Ngayon pa na bumabalik ang sigla niya. Ang kawawa kong kapatid. Ngayon siya naman ang nakaratay. Marahil, bumigay ang kanyang katawan dahil sa hirap niya sa akin. Diyos ko, para mo na bumawa. Iligtas mo po ang kapatid ko. Kailangan ko po siya. Siya na lang ang natitira kong karamay dito sa mundo. Malayo na po sa akin ang aking mga anak. Maging si Myla. Hindi ko po alam kung nasaan na silang lahat. O kung makikita ko pa ba sila. Kung mawawala rin po sa akin ang aking kapatid. Hindi ko na alam kung paano pa po makakaya kong mabuhay. Kaya mo na po ako, Panginoon. Pahiramin mo pa po ng buhay ang aking kapatid. Gilbert, ibig mo sabihin, naghihinala ka na may problema si Susie? Oo, Janet. Bakit naman? Nakausap mo naman siya, di ba? Oo. Pero pakiramdam ko, iniiwasan niyang sagutin yung mga tanong ko. Kaya siya nagmamadali. Sandali lang pala kayong nagkausap. Oo. At nang itanong ko si Greg, doon na siya biglang nagmadali. Ay nako, ano naman kaya ang problema nila? Yun ang gusto kong malaman. Kaya bala kong puntahan siya nang hindi niya inaasahan. Ay, sasama ako. Gusto ko ding malaman kung ano na nangyayari sa kanila. Aling Mariana, magpahinga po muna kayo. Ako na lang po magbabantay dito.
hintayin ko po ang paglabas ng doktor. Hindi rin ako makakatulog, Tonyo. Dahil sa pag-aalala ko kay Kuya. Pero baka kayo naman po ang magkasakit uli. Mas mahirap po kung dalawa pa kayong mararatay dito. Bakit ba nangyayari to sa buhay ko, Tonyo? Hirap na ako. Aling Mariana, lakasan niyo pa ho ang loob ninyo. At dagdagan pa ang pagtitiis. Matatapos din po ang lahat ng ito. Lahat naman po ng problema ay may solusyon. Ang doktor, yung mga gamot kay Kuya, lumabas na. Halika, Tonyo. Lapitan natin siya. Nandito na tayo, Gilbert. Parang nandito si Greg. Okay. Narito yung sasakyan niya. Mabuti para makumusta rin natin siya. Kaya nga. Oh, doorbell ka na. Oh, Kuya Gilbert. Ate Janet. Susi. Bakit sobra ka naman yata nagulat? Ay, kasi naman, bigla kayong dumating. Wala naman kayong tawag sa akin na dadalaw kayo. Ay, sorry ha. Meron kasi kaming pinuntahan na malapit lang dito. Naisip namin ng kuya mo, dalawin ka na rin. Hindi mo pa kami patutuloyan? Kasi ano eh. Ano ba? Ay, Nasaan na hinihingi ko? Tagal mo eh. oo, sandali lang. Si Greg ba yun? Papasukin mo na kami. Nang makakwentuhan ko naman si Bayaw. Ha? Kasi kuya, medyo nakainom siya eh. Kung pwede sana, sa ibang araw na lang kayo magpunta dito. Ano? Paalis din kasi ako eh. Pasensya na, kuya. Wala nang umalis tayo kina Susi. Wala ka ng kibo, Gilbert. Hanggang ngayon, malapit na tayo sa atin. Nag-aalala lang ako para kay Susie, Janet. Ang totoo niyan, yun din yung nararamdaman ko. Kasi nakita ko yung reaction niya kanina nung makita tayo. Isa pa. Sabi niya nakainom daw si Greg. Naglalasing na naman pala ang taong yan. At ayaw niya tayong patuloyin dahil doon. O anong balak mo ngayon? Babalikan ko uli siya. At hindi rin ako magpapasabi. Bigla na lang akong pupunta ron. Tama. Para malaman natin kung ano na talaga nangyayari niya sa kapatid mo. Sana naman walang babae si Greg. Dahil kapag nagkataong meron, ako na makakalaban niya. Hindi na ako papayag. Nasaktan pa niyang muli ang kapatid ko. Muntik na akong mapakuli na kuya kanina. Mabuti na lang, hindi na sila nagpumilit na pumasok. Napapaniwala ko sila na paalis ako. Pero, hanggang kailan ko may tatago sa kanila ang problema ko kay Greg? Si Greg, dapat siguro, subaybayan ko na siya. Hindi ko na talaga gusto ang mga ginagawa niya. Kailangan malaman ko kung saan niya ginagamit ang pera namin. Kuya Selo. Mariana. Pasensya ka na. Ako naman ngayon ang nakaratay. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Kuya. Ako nga ito nakukonsensya. Naiisip ko na kaya ka nagkasakit dahil sa mga hirap mo sa akin. Huwag mong isipin noon. Wala kang kasalanan. Marahil talaga ito na nakatakda sa akin. Kuya. Sana maging matatag ka. Ipagpatuloy mong pagiging mabuti mo. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Ayoko ng ganyan ka, Kuya. Para ka naman nagbibilin eh. Gagaling ka pa. Lahat ng tao may hanggang
daanan ng buhay. At dumating na sa akin. Hindi kuya. Gagaling ka. Makakasama pa kita. Pagod na ako. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating ko sa langit, ipakikiusap kita sa Diyos para tulungan ka. Kailangan kita, kuya. Ikaw lang ang makakasama ko sa paghahanap sa mga anak ko. Pasensya ka na. Hindi ko na kaya. Kuya. Kaya sana, pag wala na ako, paging matatag ka pa rin. Iwan mo ang lugar nito. Makipagsapalaran ka sa ibang lugar. Kuya Serlo, hindi ko kaya mag-isa. Kaya mo. Kaya mo, Mariana. Lagi mong isipin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Wala na mga anak ko, kuya. Awa ka naman sa akin. Huwag mo akong iwan. Kumapit ka sa kanya, Mariana. Hirap na ako. Kuya. Gusto ko nang magpahinga. Hindi. Ayoko. Alam. Kuya. Kapatid ko. Kuya Zelo. Kuya, gumising ka. Huwag mo ipikit ang mga mata mo. Kuya! Bebang? Hoy, bigyan mo naman ako ng sili. Naubos na kasi ang sili ko eh. Ay, nako! Ikaw talaga, Nena. Kailan ka kaya hindi nahingi sa akin ng sili? Para ka may patago sa akin, ha? Ito naman. Pag may wala naman sa'yo at meron akong binibigyan naman kita. Eh kasi nga magkaibigan tayo. Itong sili mo. Ay, Tatlo yan, ha? Salamat. Alam ko naman palaging tatlo pag nanghihingi ka ng sili sa akin, eh. Salamat. Talagang napakabait mong kaibigan. Haba, Bebang, si Isko, paalis. At mukhang nagmamadali. Oo nga, ano? Bakit kaya? Sandali, tatawagin ko. Isko! Isko! Saan ka punta? Oy, kung pala, Bebang. Mapunta ako ng ospital. May tawag kasi sa akin ang anak ko si Tonyo. Bakit? Ay, may bagong balita ba kay Selo, ha? Patay na raw si Selo, Bebang. Naku po! Yan nga ba? Sinasabi ko, namatay na si Cielo. Sige. Diyan na kayo't kailangan kong makarating kagad sa ospital. Sige! Bebang, tama ka nga. May nalas na naman si Mariana. Gilbert, malalim na ang gabi. Bakit ayaw mo pang matulog? Nandito ka pa sa terasa. Sige na, Janet. Tulog ka na. Di pa ako inaantak eh. Nung dumating ka kanina, matamlay ka na. Bakit ba? May nangyari ba sa trabaho mo? Nainis lang ako doon sa bus ko. Pinagalitan ako kanina. Bakit? Pagkukulang ka ba sa trabaho mo? Kilala mo ako. Hindi ko ugaling magpapaya sa trabaho. Bakit siya nagalit sa iyo? May problema kasi sa opisina. Siguro, sa akin niya naipaling yung ilit ng ulo niya. Pero mali yun eh. Dahil wala akong kasalanan doon.
Ay, nako. Pwede ba huwag mo sirain ang gabi mo dahil lang doon? Tapos na yun. Kalimutan mo na. Si Greg, ilang araw siya nawala na hindi ba lang sabihin kung saan siya nagpunta. At bakit hindi siya umuwi? Tapos pagdating dito, antok na antok. Greg, paano ka magkakatrabaho pag ganyan ka? Wala na tayong ipon at alahas na maaaring ibenta. Ano na mangyayari sa buhay natin ngayon? May nag-text sa cellphone? Saan yun? Hindi naman sa cellphone ko. Ayun pala sumisita ang cellphone ni Greg. Naiwan niya. Teka, kukunin ko nga. Naka-importante yung text na yun eh. At na yung cellphone, babasahin ko yung text. Ba? Ano ito nakasulat dito? Pre, nandito na supply mo. Kunin mo na, bilisan mo lang. Baka maubusan ka. Ano ito ino-order niya? Babasahin ko ang iba pang mga text dito. Baka sakaling malaman ko. Kuya, bakit mo naman ako iniwan? Mag-isa na ako ngayon. Hindi ko alam kung paano paharapin ang buhay. Aling Mariana, tinanong po namin tinaning itay ng sopas. Kumain po muna kayo. Oo nga naman, Mariana. Nang magkalaman naman ng sikmura mo. Tonyo, Sko, wala akong gana kumain. Pakiramdam ko, hindi ako makakakain. Dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero kailangan mong kumain. Oo nga po, Aling Mariana. Kung nakikita kayo ngayon ni Mang Selo, tiyak na hindi siya matutuwa sa ginagawa niyong pagpapabaya sa sarili niyo. Sana nga, pumanaw na rin akong katulad niya, Tonyo. Aling Mariana naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Parang gusto ko na rin mamatay, Isko. Si Kuya na lang ang karamay ko. Nawala pa rin siya. Tutulungan ka naming mga kaibigan mo para makabangon. Pero tulungan mo rin ang iyong sarili. Lakasan mong yung loob. Hindi ko alam kung makakayo ko pa, Isko. Hindi ko alam. Uy, Tay. Bakit po umuwi kayo? Akala ko po ba sasamahan niyo si Inay dun sa burol ni Mang Selo? Nabasa tuloy kayo ng ulan. Kasi anak, tumawag sa cellphone ng Kuya Andy mo. Gusto ko raw makausap. Hindi ko naman makontak ang cellphone mo, kaya umuwi na lang ako, kahit malakas ang ulan. Si Kuya Andy? Ano raw po sasabihin niya, Tay? Yung amo raw niya nangangailangan ng tauhan. Baka raw gusto mo. Anak, magandang sahod ang kapatid mo sa Singapore. At wala ka rin daw gagastusin. Dahil sagot ng amo niya lahat. Ano? Sa bagay, gusto ko rin po makarating ng Singapore, Tay. At mas makakaipon pa ako doon. Para po sa kasal namin ng nobya ko. Hindi, tawagan mo siya. Para hindi na siya kumuha pa ng iba. Opo, Tay, sige. Nakapaglamay ka na ba kay Selo? Ay, paano ba ako makikipaglamay na ang lakas ng ulan? Ay, ikaw ba? Ay, sumilip ako kahapon. Oh, alam mo, medyo naawa ako kay Mariana eh. Kasi, parang hindi niya makakaya ang dumating na ito sa kanya. Ay, talagang malaking kamalasan ang nangyari sa buhay niya. Minala niya yung supa ng kanyang mga magulang, nung kanilang mga lolo't lola. Yon ang sabi ng aking inang. Parang ang gusto ko nang maniwala eh. Hindi na mo ngayon. Oh, malakas ang ulan kahit walang bagyo. Yung ibang lugar dito sa atin ay baha na. At dahil sa ulan, halos walang naglalamay ngayon kay Selo. Ay, pinag-aalala ko ha. Baka mamaya ano rin ang baha ang kabaong ni Selo. Paano pag nangyari yon?
yan ko. Ay ko! Bakit ka ba narurunto? Nagtatanong lang naman ako eh. Wala kang karapatang pakialaman ng cellphone ko. Asawa kita, kaya may karapatan ako. Personal kong gamit yun. Hindi mo dapat galawin. Nagagalit ka? Dahil natuklasan ko mga kalokohan mo. Kung saan mo dinadala ang mga pera pinagbentahan ng alahas. Nanunumbat ka ba? Magagawa ko lahat ng gusto kong gawin sa mga alahas mo at sa mga gagamit natin. Dahil sa labi ko ang lahat ng yon. Kaya huwag ka makikialam. Greg, layuan mo na ang droga at ang alak. Walang mabuti may tutulong yan sa atin. Ipapahamak ka lang yan. Pag hindi ka pa tumigil, sipa naman ang ipatitikim ko sa'yo. Tonya, eto na yung 1,000 pinabarihan mo. Salamat po, Alibebang. Kumusta na? Kailan ang libing ni Selo? Ay, sa Makalawa po. Mabuti may pera na si Mariana, no? Ay, tumulong po si Chairman para makalapit sa mga politiko ng bayan natin si Aling Mariana. Kaya, maaari nang ilibing si Mang Selo sa Makalawa. O ikaw? Saan ka pupunta ngayon? Sasamahan mo ba si Mariana? Ay, hindi ho eh. Si Inay ho ang tumutulong sa kanya. At ang ibang tauhan ni Chairman. May ayusin ho kasi akong papeles ngayon. Anong papeles? Ay, pasensya ka na sa pag-uusis ako, ha? Ayos lang ho. Malalaman nyo rin naman pag nawala na ako rito eh. Kinukuha po kasi ako ni Kuya para magtrabaho sa Singapore. Mag-aabulod ka rin? Opo, ay kagaling naman, ano? Uy, mainam yan. Aasenso ka na gusto. Malalayo ka pa kay Mariana. Ay, teka nga po. Matanong ko lang. Bakit ho ba parang galit na galit kayo kay Aling Mariana? Ha? Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Ay, hindi ako galit. Takot ako. Takot na madamay sa sumpa sa kanila. Kuya, ilang minuto na lang. Mapapalayo ka na ng gusto sa akin. Hindi na kita makikita pa. Pero kahit hindi mo na ako naririnig, hindi ako magsasawang ulitin ang pasasalamat ko sa iyo. Sa lahat ng mga tulong mo sa akin. Wala na maulila tayo. Hindi ka nagkulang sa akin. Kahit nung nakakulong ako, hindi nagbago pagtulong at trato mo sa akin. Salamat, Kuya Marcelo. Mariana, ilalagay na raw sa nicho si Selo. Kuya, dadalhin ka na nila sa palagian mo magiging bahay. Paalam na, kapatid ko. Mariana. Hindi ko alam kung paano na ako ngayon. Ngayon wala ka na. Hindi ko alam. Tay, kasama ko na po si Aling Mariana. Salamat naman. At sumama ka rito kay Tonyo, Mariana. Sabi kasi ni Tonyo, may sasabihin daw kayo. Oo, kaya niyaya ka namin. Nandito na maghapunan. Ano ba yun, Isko? Tonyo? Aling Mariana, magpapaalam na po ako sa inyo eh. Papaalam? Opo. Anong ibig mong sabihin? Aalis ka? Opo. Sa abroad na po ako magtatrabaho. Sa pinapasukan ng kuya ko. Kaya kami na lang ni Mayang ang maiiwan dito. Dahil lahat ng anak namin ay nasa ibang bansa na. Mawawala ka rin pala. Huwag po kayong malungkot. Hayaan nyo. Lagi po akong tatawag sa inyong lahat. Hangad ko ang tagumpay mo, Tonyo. Maraming salamat.
sa lahat ng tulong mo sa amin ni Kuya.